Araw-araw sinusubok ang relasyon ng mag-asawang Ricardo at Lorinda. Pero hindi third party ang ugat ng kanilang pag-aaway, kundi ang hindi nila pagkakaintindihan. Si Mang Ricardo kasi, nabibingi na. Siyempre, mahina ako magsalita. Gusto niya malakas. Eh di pag malakas na ako nagsalita, parang mihiyaw na ako. Tapos hindi niya maintindihan, nagagalit na ako. Na-stress na ba ako? Minsan, sinusulat ko. Tapos di pa sulat-sulat pa daw ako, eh di nagagalit. Di nagkakainitan kami. Yung ganun. Ang hirap talaga. Madalas silang marinig ng mga kapitbahay na nagsisigawan. Yun nga po, naghihiyawan kami palagi. Lagi kaming maingay dito. Sabi nila, naku, hindi na makarinig yung bingi. Yung isa naman, ang hina magsalita. Ako nga, hindi ko naman malakasan. Pag nilakasan ko, parang galit na ako. Ganon, nagagalit ako. Nagsimula raw magkaproblema ang tenga ni Mang Ricardo noon pang dekada 70. Nagsimula ito sa hindi magandang biro ng kanyang kabarkada. Ay, yung natatandaan ko po, kaya nagkaganto to, yung bata pa ako, biglang binisinahan yung putput sa pandesal, yung gomaga. Yun, simula nun. Naging ganun na to, kaya siguro nabutas. Hindi rin nakabubuti kay Aling Lorinda ang kondisyon ng asawa. Mayroon kasi siyang alta presyon at bawal siyang ma-stress. Minabuti naming dalhin sa isang espesyalista si Mang Ricardo para matingnan ang kanyang tenga. Sumailalim siya sa 3 pagsusuri. Una ay ang pure tone audiometry. Ang air conduction, tone ang pinapakinggan ng pasyente dito. So ang kailangan namin dito, yung pinakamahinang naririnig na tunog ng pasyente. Sa hearing test na ito, sinusukat kung naririnig ng tao ang iba't ibang pure tones na may iba't ibang frequencies. Track. Soy. Soy. Luz. Luz. Tres. Tres. Pangalawang test naman ay ang speech audiometry. Chan. Chan. Si. Si. Ang speech naman, gumagamit ito ng mga 1 to 2 syllable words. So, kino-correlate namin to kung tama ang average nung speech audiometry at saka yung pure tone. Sulat. Sana. Sana. Dito. Sa loob ng isang sound booth, pinagsuot ng headphones si Mang Ricardo. Ipinarinig sa kanya ang recording ng ilang salita na may iba't ibang lakas. Miss. Miss. Luz. Use. Pinaulit sa kanya ang mga salita para masukat ang tinatawag na Speech Reception Threshold or SRT. Ito ang pinakamababang volume na kayang masagap at maintindihan ang mga salita. Pangatlo at huling test na ginawa kay Mang Ricardo ay ang tympanometry. Ang tympanometry, kino-correlate namin to kasi ito yung test para sa galaw ng eardrums. Posibleng may butas ang eardrum, posibleng may perforate impacted earwax, or otherwise normal naman yung behavior or yung daloy ng ear canal. Kaya lang sa loob ng tenga yung may diferensya. Mayroong 3 bahagi ang ating tenga, ang outer ear, middle ear at ang inner ear. Pumapasok ang tunog sa outer ear bilang energy o vibration. Kinakalampag nito ang ating eardrum na nasa middle ear. Papasok ang energy sa ating inner ear at nagiging electrical signals na naiintindihan ng ating utak bilang tunog. Base sa 3 test, lumalabas na severe o malala na ang pagkabingi ni Mang Ricardo sa kanyang kanang tenga. Moderate naman ang pagkabingi niya sa kanyang kaliwang tenga. Ang normal mga 20 decibels. Pag tumaas ang numero mo doon, ibig sabihin, may mild, moderate, severe hearing loss. So, usually ang mild, pwede ka pang uminom ng gamot, hearing loss, 20 to 40. Pero 40 and above, most likely, kailangan mo ng mag-hearing aid.
May drops. medical po sa amin nung... Pero ang tanong, paano nga ba nabibingi ang isang tao? So, number 1 nga, pwedeng ano lang, yung sa external ear lang, middle ear. So, pwede rin tutuli lang, na hindi naman alam lahat masyado ng tao. Tapos, pwede rin naman yung sipon, lalo na sa bata, otitis media, yung may luga na tinatawag. Isa pang sanhi ng pagkabingi ay ang maingay na paligid. Tinatawag na high frequency sound. Kamukha sa atin, mahilig tayo sa paputok. Lalo na pag ngayon, Christmas na. So, paputok, very loud sound. Maano naman ang ating inner ear, yun ang problema, na mahirap gamutin. Tapos, of course, old age. Sa ating bansa, hindi na bagong problema ang noise pollution. Isa ito sa binabantayan ng World Health Organization sa mga developing countries. Ang ating kalye lang, napakalakas na ng mga sound, yung mga sasakyan. So, madami exposure talaga tayo dito. Ngayon, may mga earphones na. So, napakahalaga din ng importansya na tayo ay mag-ingat sa ating mga naririnig na bagay, lalo na yung mga earphones. Importanteng alagaan ang ating mga pandinig. At kung may nararamdamang kakaiba sa ating tenga, mainam na magpatingin sa espesyalista. Sa tulong ng American Hearing Center, nabigyan ng libreng hearing aid si Mang Ricardo. Malaking tulong para mas magkaintindihan sila ng kanyang pamilya.